Halina tayo ay mag-aral kasama si Teacher Chat. Ating tuklasin ang mga aralin sa Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan sa ika-5 baitang. Sa module na ito, ikaw ay inaasahang maunawaan ang kahalagahan sa pamamaraan at pag-iingat sa paggawa ng abonong organiko. Ang paghahalaman ay nangangailangan ng sapat na atensyon at oras upang makamit ang masaganang ani. Hindi biro ang pag-aalaga ng mga pananim dahil ito ay nangangailangan ng wasto at sapat na sustansya upang magkaroon ng maraming bunga. Mahalagang isaalang-alang ang kaalaman sa tamang paggawa ng mga abonong organiko na maaaring gamitin upang makatulong sa pagpapalago ng mga halamang gulay. Tingnan ang mga larawan at paghambingin ang mga ito. Sa tingin mo, alin sa dalawang larawan ang nakasusunod sa alituntunin sa paghahalaman habang ginagawa nila ang mga ito? Tama! Mas nakasusunod ang nasa unang larawan dahil gumamit siya ng mga bagay na proteksyon sa kanya habang naghahalaman. Sa iyong palagay, sino ang mas ligtas sa kanilang dalawa habang naghahalaman? Tama ka! Ligtas ang nasa unang larawan dahil nakasuot siya ng Personal Protective Equipment o PPE na hindi makikita sa pangalawang larawan. Bakit natin kailangang masunod ang mga pamamaraan sa paghahalaman, partikular na sa paggawa ng abonong organiko? Ang paggamit ng abonong organiko ay nakatutulong sa mga magsasaka upang makatipid sa gastos at maiwasan ang tuluyang pagkasira ng lupa. Bagamat maraming mga abonong di-organiko ang mabibili sa mga pamilihan, iminumungkahi pa rin ang paggamit ng organiko dahil ito ay mas ligtas gamitin at walang masamang epekto sa kalikasan. Sa abonong organiko, tiyak ang iyong kita dahil kasanayan na lang at mga materyales na kadalasang makikita sa iyong paligid ang kailangan. Isa sa mga dapat na isaisip sa mga naghahalaman ay hindi lamang ang mga pananim na gulay ang dapat alagaan. Kailangang malusog at ligtas din ang mga nangangasiwa rito. Dapat matiyak ang kaligtasan ng lahat sa panahon ng paggawa. Narito ang mga pamamaraan sa paggawa ng abonong organiko. Gumawa ng hukay sa lugar na tuyo, patag at malayo-layo sa bahay. Humukay ng may 1 metro ang lalim. Pagsamasamahin ang mga natutuyong dahon, nabubulok na gulay, prutas, pagkain at iba pang nabubulok na bagay. Ilatag ang mga nabubulok na bagay sa hukay hanggang umabot ng 30 sentimetro ang taas. Patungan ito ng mga dumi ng hayop. Patungan ito muli ng lupa, abono o apog. Paulit-ulit na gawin ang pagtatambak hanggang sa mapuno ang hukay. Diligan ang ibabaw araw-araw. Kung tag-ulan, takpan ito ng yero. Palipasin ng 2 buwan o higit pa bago gamitin. Narito naman ang mga sumusunod na mga bagay na dapat sundin upang mapanatili tayong ligtas habang gumagawa ng abonong organiko. Gumamit ng mga kasangkapang nasa maayos ang kondisyon. Tiyaking angkop ang mga kasangkapang gagamitin sa paggawa ng abonong organiko. Gumamit ng Personal Protective Equipment o PPE gaya ng guwantes, mask, bota, plastik na pampatong sa damit
at kasuotang may mahabang manggas sa paggawa ng organikong abono. Gumamit ng sombrero o anumang pantakip sa ulo kung sa labas gagawin ang gawain, lalo na kung matindi ang sikat ng araw. Iwasan ang pagkakamot o kaya'y pagkukusot ng mga mata habang ginagawa ang abonong organiko. Maging maingat sa pagtapak sa basang lugar upang di madulas. Sa pagbubuhat ng mabibigat, tiyaking balanse ang hinahawakan. Maglaan ng maayos na lalagyan para sa ginawang abonong organiko. Hugasang mabuti at itago ang mga kasangkapang ginamit sa permanenteng lugar upang hindi ito masira at makaaksidente. Pagkatapos ng paggawa, maghugas ng kamay at maligo. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli. Paalam!